Hindi pa ako nakakita ng ganong kahangahangang tao na nagtayo siya ng tulay ng mag-isa. Kapag gumagawa ng mga pier ng tulay, una niyang itinaboy ang mga plate na bakal sa ilalim ng ilog upang bumuo ng isang bilog na pumped out ang tubig, inalis ang putik, na inilagay ang mga panel at framework na ibinuhos sa konkreto at nagpasok ng isang guwang na amag na pinapadikit. Habang ibinuhos niya, kapag natapos na ang amag, ay nagdagdag siya ng isang ibinuhos na konkreto sa itaas at nilagyan ng mas maraming konkreto ang ibabaw. Inulit ang proseso sa pagbuhos ng 8 pier. Sa kabuuan, kapag nagbuhos ng konkreto, sa framework gumamit siya ng molds at patuloy na umiikot at pinindot ang mix para maiwasan ng mga guwang na puwang. Sunod niyang nilagay ang mga square molds at isinalansa ng framework sa ibabaw ng mga pier na nagbubuhos ng konkreto habang inilalagay ang bawat segment upang matiyak na ang lahat ng mga pier ay maayos na konektado. Upang matiyak na ang istruktura ay maaaring makatiis ng bigat, siya ay dumating sa isang matalinong paglalagay ng solusyon sa sea bridge bago siya naglagay ng isang mahusay na solusyon sa paglalagay ng sea bridge. Mga hulma upang ikonekta ang mga pier at ibinuhos lamang ang konkreto. Pagkatapos na maayos ang lahat sa sandaling makumpleto ang kubyerta, ay inukit niya ang mga landas sa bundok sa magkabilang panig ng ilog. Ang isang gilid ay nakakuha ng guardrail, sa kabilang panig ay may mga ilaw sa kalye at ang mga ilaw ng tulay ay nakamount sa base ng rehas. Ang mga ilaw ay dumating sa tapos na tulay ay kapansin-pansin lamang sa gabi.